Welcome na naman sa panibagong bahay serye mga kapanalig. Ngayong araw marami tayong ginagawa. Ito nga pala si Papa ay naayos yung ating bed frame. Puro pader lang. Meron din ako pinapuntang pintor para malaman natin kung magkano ba yung abutin pag nagpapintura tayo. Banyo ganyan. Pati sa taas. Magkano yung mga ganito niyo ba? Nag-canvas na rin tayo ng mga presyo ng pintura bago ako pumunta sa pagupitan kasi medyo mahaba na yung buhok ko kaya nagpagupit muna tayo. Pagkatapos nga i-welding ni Papa yung bed frame, may inakit na namin dito para ma-assemble at mahigaan na namin mamaya ni Budang. So high, feet on the ground, but I still get by. Rules were made for someone else to try, but not me, not me. Ganda! Ang ganda! They say slow down, son, take your time, but I was born running every stop sign. Sky is the limit, no chance to hold. Welcome na naman sa panibagong bahay serye mga kapanalig dito sa San Rafael, Bulacan. Ilang linggo na rin nung nakalipat kami dito, nakakapag-adjust na rin kami sa buhay dito sa Bulacan mga kapanalig. Nasasanay na rin kami tatlo dito mga kapanalig. Marami pang kulang pero maunti-unti naman natin yan. Pati yung mga alaga namin dito ay nasanay na rin tumira. Kitang-kita mo sa kanila na komportable na sila dito. Good morning! Ngayon po ay Saturday morning. Ayan, maaga kami nagising mga kapanalig. At welcome na naman sa bahay serye. Mamaya merong pupunta dito para i-check yung ating bahay. So kasi ayun, magpapaano tayo, nagpapapintura. So naghanap kami ng mga pwede magpintura. Isinali ako ni Dang sa page ng San Rafael, no, sa Facebook. Nag-post ako doon tapos may nag-message sa akin. Tingnan natin kung magkakasundo kami sa presyo. Sarap ng ano, no? Yung tunog ng mga ibon, no? Dinig nyo? Probinsya. Malapit na tayo magkaroon ng ano dito, katapat bahay. Ay, chichismis ko lang sa inyo. Nung nakaraan kasi nakita ko sila na pumunta dito. Nasa kanila na rin yung susi. No? Tinurn over na rin sa kanila yung bahay. Kaya malapit na tayo magkaroon ng kachismisan dito sa harap. Kaya pati si Papa, magkakaroon na ng bagong kaibigan. Nakakatuwa yung mga alaga natin pag pinalabas natin. Ay, mga naglalaro lang sila dito sa damuhan. Ito si Cal, nakapamasyal sila. Pero pag nakabitan na tayo ng gate, malapit na. Diyan na lang sila sa loob. Pwede na lang sila pakawalan. Depende kay Papa. No? Sa ngayon, kami pa lang naman dito eh. Kaya walang problema na pakawalan yung mga alaga. Konti pa lang yung mga nakatira. Wala pang kapitbahay. Okay lang silang gumala. Pero pag marami na, naku, hindi na pwede. Kasi syempre mahirap na. Katulad ng mga nakaraan, maraming batang naglalaro dito. Nanghuli sila ng isda. Sabi meron daw isda dito eh. Ayan, dito sa may hito ba dito tsaka dalag? Dito sa pinaka-resort namin kasi mga kapanalig, maraming batang naglalaro dyan. No? Naghahanap sila ng mga pwede nilang mahuli. Tapos si Cal, biglang lalabas. Kaya mahirap din. Nanunugod dyan eh. Update lang din sa papaya. Yung papaya namin ay pwede nang ihalo sa tinola. Wala na may-ari niyan. Pagkatapatan yung papaya yun. Pag bibili tayo ng manok pang tinola. Saktong-sakto yan para sariwang-sariwa.
Ay, si Papa nag-spray ng tambucho. Oo. Ito yung ano namin, yung bed frame. Dapat hindi na namin sasama to dahil sira na tsaka lumundo rin sa katagalan. Nadala ba natin yung mga ano nito? Milabs? Yung pinaka ano niya sa ilalim? Nandyan? Kompleto. Ayan, lumundo na kasi. Ayan o, sa katagalan. Eh si Papa marunong naman mag-welding. Sabi niya, huwag mong itapon niya, sayang. Kaya i-welding ni Papa. Para magamit ulit doon sa taas. Hindi tayo natutulog sa lapag. Para magmukhang kwarto na talaga yung ano natin doon. Yung area. Etong harap, linisin ko lang saglit habang wala pa akong ginagawa. At hinihintay natin yung mga taong makakausap natin para sa pintura sa bahay. Nakikita kasi ito madalas sa vlog natin yung area na to na madumi. So, kailangan linisin natin konti. Lagay natin yung mga basura doon kasi may basura doon eh. Tara. Pwede naman natin i-request to sa office na palinisan yung harap. Pero kaya naman natin gawin to eh. Para may magawa rin tayo. No? Para may exercise tayo ngayong umaga na to. Gumalaw-galaw ang ating mga katawan. Ang mga kasukasuhan. Kahapon na, anong nakaraan nakatambay ako dito sa labas. Nabagsakan ako ng higad dito. Mataas na naman yung puno kaya papa-request natin na tabi-tabi na tapyasan ng konti kasi umaano na yung dahon doon sa bubong natin. Alisin lang natin yung mga Habang busy tayo sa paglilinis dito sa harap, si Papa busy rin sa pag-asikaso dito sa bed frame para magamit pa doon sa taas. Sa may kawaya, may binili ako ng double deck eh. Oo, nandun sa baba. Na medyo nahawan ko na yung mga kalat-kalat, no. Umaliwalas na yung yung harap natin. Ayan, pinagpapawisan na ako. Sarap sa feeling. Ayusin ko lang yung gilid doon kasi yung ating tubo ng lababo doon sa gilid medyo nakalitaw. Itatambakan lang natin siya ng lupa para ma-safe yung tubo natin para kahit madaanan hindi siya madudurog o mapubutas. Ito yung bilog-bilog na to, gagamitin mo ba to? Hindi po, hindi na. Susok pa eh. Yan o. Yung tubo nakalabas. So pag natapakan yan, wasak yan. So kailangan ayusin natin. Ganito ba to? Ganyan. Ganito? Oo. Ganito lang talaga? Hindi, ano mo? Ipasok mo. Yan. Ganito? Oo.
Kain po. Sarap ng breakfast ko dyan ah. Ayaw mo sa loob? Mga kulit sila. Natakpan na natin yung tubo dun. Sarap ng kain ni Budang dun. Si Papa naman, nagsisimula na dito sa kanyang project. Tignan nyo, may gato pa siya. Ayun talagang napakalaking bagay ng gato niya para talagang mahawakan ng gusto yung mga bagay-bagay. Para hindi gumalaw, hindi mo nakakailangan ng suporta ng isang tao. Kailangan pang hawakan, di ba? Kompleto yan si Papa, may gato pa oh. Kulang na lang maganoy siya ng talyer dito. Tignan natin kung paano niya i-assemble yung ating bed frame. Kaysa bumili pa tayo ng bago, ipapaayos na lang natin kay Papa. Ayan oh. Sukan ko yan sa loob. Susuksukan niya ng tubo sa loob para matibay daw. Hindi basta-basta bumigay. Ang bigat kasi ni Budang Sa katagalan na rin yan, bumigay yung pinaka sa ilalim. No? Meron kasi sa ilalim yan na sapo natanggal. Ayun na. Bibili lang tayo ng iklog. Sarap magluto ni Papa. Naglalagay ka ba ng magic sarap pa? Ha? Naglalagay ka ng magic sarap sa luto? Yan, konti lang. Sarap ba? Na pa, magtatayo na tayo talyer. Ha? Magtatayo na. Ang sarili lang to. Maglalagay na sa karatol sa kanto Pwede rin, yung mga meron dyan. Pa-welding nga ito. Well, pwede no? Sige, kahit bayaran nyo na lang yung kuryente. Buo. Kuryente buong sa isang buwan. Yan po, isa lang pa-welding. Yan, Gagastos na kuryente. Yan, nakikita nyo na yung mga skills ni Papa. Kompleto yan sa gamit. Habang busy kami, napansin ko na hindi na mapakali yung aso namin, si Chinchin. Mga anak na ata siya, mga kapanalig. Pangalawang beses nang nanganak nitong aso namin at feeling ko marami tong anak dahil ang laki ng tiyan niya. Si Chinchin! May kapatid na si Jujay. Isa? Anong kulay? Puti. Puti na naman. Naku, nagbana na yan kay nakikismis tong isa May muta ka pa. May muta ka. Dumadami na yung alaga namin, bukod sa nanganganak kasi, nag-aampon pa sila Budang at saka si Papa. Tuloy lang yung paggawa ni Papa dito ng bed frame habang kami sinusubaybayan kung ilan yung anak ni Chinchin. Nakasuksok na yan, dalawa. Nakasoksok na pa. Oh, Sinuksok na ni Papa ng bakal. Matibay na yan. bayan na yan. Kismoso ka titignan mo yung anak ni Chinchin Kismoso. Ano niya yung muta? Tanggal ang muta. Ilang kaya anak ni Chinchin? Sino ilang anak mo, Chin? Dok, kamusta na yung pasyente, Dok? Dalawa na. Dalawa na, Dok? Ayos ba, Dok? Normal? Normal. Kasi pag CS yan, mahal yan. Uy, may black na tsaka white halo. White lang. Black and white. Saan galing yung black? Hindi naman black si Kala. Yan, brown yan. Brown ba yan? Brown yan. Siyempre, hindi pa dyan makikita yung kulay yan. Galing parang ganda ng kulay nun Nagagalit si Kalya pag black yan. Nagpasingit ka sa iba. Tingnan ang kulay ni Kala, brown Papakapo na namin to. Kal, baka May veterinary dyan, baka sakaling bumait. Ayan, break time muna si Papa sa paggawa dahil yung salamin niya na putol. Bibili muna siya ng mighty band sa labas para mapagpatuloy niya na yung pagre-restore ng ating higaan. Maganda pa yan. Tignan nyo, buo pa yung pinaka yung mga pom-pom Tsaka nasa ilalim lang naman yan, hindi na makikita yan. May mga kailangan lang bilhin si Papa sa palengke kaya alis muna siya. Oo. Ay, kinikwento ni Papa yung center, maganda raw. Kasi kompleto. At walang bayad. Buti na lang talaga, nag-araw-araw na Natutuyo na ng maigi mga sinampay namin.
Kasi pag sinampay mo lang sa loob, iba yung amoy eh. Kahit lagyan mo ng downy. Ingat ka pa. Si Kal sumunod kay Papa. Balik! Dito! Shh! Kal, pasok! Pupunta siya sa palengke si Papa eh. Ikaw talaga. Susunod yan nagpalengke, no? Pasok dito, pasok! Pasok kayo dito. Iwan ka na, iwan ka. Bilis mo, iwan ka na! Wala na! Kawawa. Wala na! Iyak yan. Iyak yan. Oh, iyak ka na. Tawagin mo, tawagin mo! Tawagin mo, bilis! Pa! Tayo pa! Hindi. Ayun. Puro babae yung anak ni Chin. Lalaki naman! Dumidede na isa. Nagsisimula na agad dumidede. Ang galing. Nakita ko lumabas yung pangalawa. Daming dugo eh. Daming dugo. Yung nakita ko pututo yung maliit. Saan? Lalaki ba? Oh, lalaki. Ay! Parang ganda ng kulay. Ay! Pwede ba yan? Makita lang ang may nanganganak na Lalaki na anak. white. Lalaki? Parang lalaki, may nakita ko putotoy eh. Baka pusod yun. Hindi, iba pa yung sa pusod na inila niya. May anak na lalaki. Nagkaroon din ng Ayun, anak. di ba? Oo, Oo, pototoy yan. Pamigay na agad pagka ano na. Pamigay mo na agad oh. Kapag hindi pa, tawag dito pag nakakawalay na sa magulang. Kasi magiging ano tayo dito eh. Magtatayo na kami ng ano tawag doon? Animal shelter. Animal shelter. pag sobrang dami na natin dito budang ha. Pag napamahal ka na naman. Hindi na bunso si Chuchay. No. Ay, bait yan po. Gusto niya. Naku, nagdadalagan na. Yari ka na naman. Nag-aano na yung pepe niya oh. Yari ka na naman kay Kal. Ay, si Papa oh. Habol-habol ka hanggang kanto ha. Kaya po ito kotse pa. Oh, iputo ko cinta pa oh. Ito, lagyan mo sa lalagyan. Ilan na? Dok, tingnan mo Dok kung may lalaki. Habang binabantayan namin yung aso namin ng anak, papunta na dito yung mga magpipintura ng bahay, yung mga nakausap ko. Okay, so papunta na dito yung mga pintor. Kukuha lang tayo ng idea sa kanila kung magkano yung aabutin nitong pagpipintura sa bahay, no? Sa taas, sa baba, sa banyo. Ipapadamay na rin natin to. Itong labas, papinturahan na rin natin kung anong kulay ng loob ng bahay. Kasi sa mga susunod na panahon, magkakaroon nga ng bubong yan, magiging part na siya ng loob ng bahay. So kung ipapaiwan natin siya, tapos magiging ano yan, ang gara may iwan, di ba? Kaya dapat idamay na natin. So itong rep kasi mapupunta yan doon sa mga susunod. Para dito maluwag, pwede pa tayo maglagay ng mga box dyan na lagayan ng gamit. Di ba? Yung mga iba. Tingnan natin. Hintayin lang natin sila. Mga taga dyan lang naman sila nung nag-post tayo sa Facebook. Yun nga, minessage nila tayo. Tingin lang. Sana hindi... Ha? Oo. Kukulong muna natin yung mga chuchu. Kasi papunta na dito yung mga magpipinta. So baka imbis na pagpipinta lang yung yung ipupunta nila dito, baka umuwi silang may kagat ng aso. Ito pa. Ay, nasa loob na raw ng kapiana yung mga magpipintura. Pinapasok muna namin yung mga aso. Ay, yung mga agresibo eh. Ito, ano naman to eh. Mabait. Tataw lang yan. Tsaka sisilipin lang naman yung bahay kahit hindi naman siguro sila pumasok ng gusto, no? Kasi si Chinchin kakapanganak lang. Siyempre, alam niyo naman, bagong panganak yung aso, mas tumatapang. Habang si Papa, diretso pa rin dito sa kanyang project. Magagamit na yan sa taas pa sa susunod. Alin? Yan. Ha? Magagamit na yan sa taas pag ano. Tapos ito mga gamit. Kaya patibay niya ng gusto eh. Restoration. Banyo ganyan. Pati sa taas. Kasama po ito. Opo. Dali. Buksan ang ilaw. Saglit lang. Natals pa ba? Hindi na. Pasyensya lang, magulo pa eh. Kakalipat lang namin eh. Shhh! Pangalak. Chin! Hindi nila makita yung sa taas. Pero sa taas, pares lang naman ang ano, ganito.
Gano'n, di ba kailangan rin skin coat? Mga gano'n. Kasi pag may mga bangka. Wala, dito lang po sa loob. Oo. Kasi ito, okay na sa amin itong ganito eh. Mahalaga yung loob para maliwanag. Yan, para malaman natin kung magkano abutin. Yan lang. Puro pader lang yan. Ha? Okay lang. Ano na lang, lalagyan na lang ng tolda yung mga gamit. Yung sakali. Oo, kaka-waterproofing lang nung ano eh. Yung gilid. Kasi, magkano kaya abutin kung lalagyan din ng waterproofing yung loob? Hindi waterproofing. Architects yun tayo dito. Architects yun. Paano waterproofing na siya ron? Ipapress ko dito. Press coating, tapos, di po, sige po. Yung marami naman mabibila ng pintura dyan sa tapat. Kasi ngayon, nag-drive tayo dyan. Nakita ko maraming hardware, meron mga pintura, pwede ka magpahalo ng kulay. Ayun, makapag-desisyon tayo ng maayos. Inaano lang natin sila, sir, kung magkano abutin. Puti lang talaga sa loob. Nakausap na natin. Saglit lang, tinignan lang nila eh. Kami na lang bibili ng materyales tapos labor na lang sa kanila. Siguro mas maganda kung pakyawan. Kasi pag pakyawan talagang mabilis siya na yun. Pag arawan, hindi natin alam kung anong sistema. Para ilang days lang, pwede nang okay na ulit. So, yung mga gamit sa loob, kahit naman hindi yan ilabas, lalagyan na lang ng mga tolda, no? I-kumpul sa isang gitna. Tapos Ako na lang bahalang bumili. ng tolda. Kung anong pabibili nila. Diba? Pwede. Tura. Set up na ni Papa ang kanyang welding machine. Hoy! Tumahan ka dyan! Hoy! Para mag-welding. Ito! Oo. Wow, 5 na anak ni Chinchin. Nung nakaraan, 4 eh. Ngayon 5. Siguro mga 6 yan. 5 na, Chin. Kaya pala laki ng tiyan mo eh. 6 na? Hala, 6 na anak niya oh. Salagaan natin lahat dyan oh. Yari. 6 na pala anak niya oh. Chinchin. Galing ah. Nakakatapos ko lang maligo kasi plano kong tumingin-tingin ng mga pintura dun sa labas mamaya. Para may idea lang tayo sa mga presyo. Tapos nag-chat na yung yung pumunta dito kanina. Yan, sir, ilista lang po namin mga materials na gagamitin natin. Ano po ba gusto nyo, sir? Arawan po o pakyawan po? Siguro pakyawan na lang para mas mabilis din kasi pag arawan, alam nyo naman. Alam nyo na yun. Kaya, ano lang naman, maliit na naman yung bahay. Siguro saglit lang to. Init ang panahon! Let's go, bebe. Tingin muna tayo ng mga pintura. Basta titingnan muna tayo ng mga ng mga pintura. Para meron dito, para meron din tayong idea, no? At makapasyal-pasyal, makabili rin ng ulam. Let's get it on! Hup, hup. Dito may mga nagtitinda dito ng yung pintura eh. Kailangan mo ng materyales, maraming hardware. Kailangan mo ng pintura, meron dito. Yung dito nakita ko, pwede ka mag-request ng kulay. Pero napili ni Buda parang cream lang eh. Maraming nagbebenta ng pintura dito sa paligid namin, pero syempre magka-canvas muna tayo para malaman natin kung sino yung mura at doon tayo bibili. Boss, magtatanong lang Magkano yung mga ganito niyo, boss? Ayun ba yung nakita mo? Na Ito po, magkano dito? 2.9. 2.9 na siya.
Malapit lang dito yung bilihan ng pintura. Nandito na, kompleto na din eh. 2.9. Yung mga ano siguro, dito na tayo mga roller, no? Para malapit lang. Tayo bibili ng materyales. At least nandito na malapit na. Ayan, lapit lang pagkalabas namin, nandito na agad yung bilihan ng pintura. May gawaan din pala ng ano dito. Pag nasira yung rep natin, may gawaan din pala ng refrigerator dito. Nandito na lahat sa highway. Oh. Parang gusto ko maglagay sa bahay ng gano'n, no? May nagtitinda rin dito ng mga ano eh. Tawag yan? Yung mga sculpture. Lagay natin elepante dun sa harap ng bahay, oh. Tara, hanap muna tayo ng pagkain. At least nalaman na natin yung bilihan dito. Naghahalo rin kaya sila? Boss, naghahalo kayo ng kulay? Naghahalo rin? Ah, naghahalo rin sila ng kulay. Gusto mo ba talaga cream na? Okay na yung cream. Sige, bahala na. Thank you, thank you. Magtatanghalian na kaya hanap muna kami ni Budang na makakainan. Gutom na rin kasi kami. Food. Oh, 3K. Oo. Pero meron sa akin sinabi yung ano eh, yung pintor nasa Baliwag, meron daw bilihan doon na pang maramihan. So titignan natin sa Baliwag, tapos kung ganun din naman, ay may bet pala dito oh. O tara. Ang laki pala ng isda dito. Tanong magkano kaya? Hindi siya gayat eh. Isang buong bangus talaga yan, oh. Dito na kami kumain, tapos iti-take out na lang namin si Papa ng ulam para meron siyang kainin doon sa bahay. Kain na. Turapol. Alright, we're here. Tinola. Umulan. Ano muna, tigil muna ang trabaho, umulan eh. Yes, ito na yung kama. Bumalik kami mga kapanalig. Kasi ako yung magpapagupit. Ang buhok ko ay sobrang haba na at ang bigat na sa pakiramdam. So we need to cut my hair. Wow. Let's go. Kanina pa kami naghanap ng barbershop, wala kami makita. Pili ko hindi nagpapagupit yung mga tao dito. Hinahayaan lang nila umaba yung buhok nila. Medyo malayo yung nakita namin pagupitan, pero okay lang, mukhang maganda magupit dito. Pagupit muna tayo. Kailangan pang lista ng pangalan. Louie. Oo. Vloggeries eh. Pwede ba kayong pansit canton? Oo nga, nagugutom ako sa akin. Pwede ba habang nagpapagupit? Ano? May pansit canton din? Nakikita ko ba kami? Ah, oo naman. Louie TV sa YouTube. Oo, hi. Sila magugupit sa akin? So kakain muna siya sa front tapos basa. Okay, sige. Kain mo na siya. Sasabayan ko na siya. Sasabayan ko. Ang ganda na kami dito. Ah, may pambata? Ah, kaya pala may mga sasakyan. Oh, alam niyo kung bakit ganyan? Para yung bata dyan iupo, para malibang-libang hindi umiyak habang ginugupitan. Hindi ko naranasan yung bata ako eh. Ay, hintayin muna natin siya kasi kakain pa raw eh. Ganda ng barbershop nila dito. Pwede ba doon ako gupitan sa pambata? Baka umiyak din ako eh. Oo nga eh. Nagwawala pa naman ako pag ano. Hindi, dito tayo sa kabila. Dito pang ano eh. Ganda ng ano na. Pagpasok mo, hindi mo kakalaing ano eh, barbershop eh. Kasi mayroon kang makikita piano. Oh. Diba? Pwede kang maglaro-laro. Palibot ako ah. Okay lang lumibot? Oo. Palibot tayo. Natuwa naman ako dito para may playground. Yan, dito sila sumasakay. Para yung ano nila, habang ano sila, ginugupitan, hindi umiyak, malibang-libang.
Galing eh, no? Alam niyo ba, dati nag-aral din ako maggupit. Kaso nga lang hindi natuloy. May kompleto pa ako ng gamit. May gunting, may ano pa ba? Razor. Kaso hindi natuloy, nakalimutan ko na rin eh. Yung gitara po. Wala ba kayo dito yung yung toupee? Yung wig na dinidikit? Wala kayo dito nun? Kasi yun na kailangan ko eh. 200, okay. Young months pa ako eh, 250. Young months kaya 250 mo. Mahal, mas mahal. Kasi pag bata malikot eh, no? Kaya mahal. Nagwawala, kailangan yung magugupit din siya, friendly din sa mahilig sa bata. Kasi pag di ka mahilig sa bata, may hahagis mo yun eh. Pag nagwawala din. Sa 4th Street kami, yung unang kanto, tapos dito tayo sa couch para maramdaman natin yung lambot ng nila. Ito share po dahil nakikita yung yung kinang nung kayo yan. Eh, maraming one with sir eh. Oo nga. Uy, may shampoo pa. Gusto pagpagupit dito. Kasi sa mga simpleng barbershop, diretso gupit na yan eh. Yun na. Nakita mo tuloy yung tinatago ko. Nakita niyo ate yung sekreto ko. Uy! Ang taas na. Wala bang papatubo ng buhok na Sa wax mo sir. Meron? Shampoo ng kabayo. Nasubukan ko na yun. Hindi kumalating. Bigla akong tumakbo eh. Yun lang. Hindi. Iba pala effective ba yun? Oo, iba. Tumakbo ko bigla. Hindi kumakapal lang yung hibla niya pero hindi tumutubo yung panot. Oo. Nakakapal nga lang siya. Oo. Pero effective siya. Sa barber na. Ano lang boss yung molit lang siya dito yung makapal. Tapos dito tres lang. Oo, para hindi masyadong dumilog yung mukha. Trim lang yan. Oo, trim lang. Tapos dito mahaba. Tapos dito. Wala na. Wag mo na lang tagalin yan. Ano tayo gaya? Oo. Wala tayo bawas na. Oo, wala na kasi. Kumbaga din lang. Oo. Eh dito, Ano lang kasama to sa Tres na. sa tres, diretso. pati Oo. Kasi yung buhok ko mga kapanalig, mahaba dito sa dulo, pinapaganon ko na lang hanggang unahan para matakpan. Kala ko kakain ka muna. Wala. Oo, sabit lang naman. Manipis na lang naman daw. Bilang yan. Oo, tama yan. Tapos na, ganun na kabilis yun, no? Diba? At least tayo, nabawasan tayo ng konting edad. Okay na. Mukha na akong baby. O, di ba? Nakuha ba yung ni Daniel Padilla? Anak ko Di ba? Ilong pa lang Tara na. Thank you po. Okay, tapos na tayo magpagupit. Yes! Oo. Ayos magpagupit dyan, lamig. Saka mababait yung mga nagugupit. Woohoo! Tara na, bagong bulan! Uwi na tayo! Salamat kay Budang sa pagsama. Lang bukas wala pasok si Budang. Nahi ka na? O, bibilisan na natin. Grabe, lagpas pa tayo sa Walter Mart. No? Lagpas pa tayo sa Walter Mart. Sakto pag-uwi namin, tapos na ni Papa gawin tong frame. Kaya iakit na namin dito sa bahay. Okay, so natapos na ni Papa yung higaan. So ano natin? Nalagyan na lang ng ayun, isa pa. Ang sarap lang sa pakiramdam na kaming tatlo ni Papa at ni Budang ay nagtutulungan para mapaganda itong bahay at mapaayos. Dito na namin dinaan sa terrace yung pinaka bed frame kasi pag sa hagdan mahihirapan kami pasok yun. Tayo ng kalang niya sa gitna. Uy. Tabaan ako.
Ay, kabataan, no? Oh, yeah. Ingay ni Kat? Gusto ko na. Yan. Ay. Okay. Matibay na kaya ito ba? Kape pa rin yan. Yes! Tingnan mo na basahan, dumi, oh. Wala na punasan ko. Wala na pala yung pong isa. Oo nga, nasa na yung foam niyan pa? Alin? Yung isa, wala, natanggal. Diyan, diyan. Kakabit yan. Oh. Ay, mahal ko, ayusin mo. At yan na yung mga binili nyo. Ayun o, nandun sa aircon. Mga bawat sakal, yung isa. Okay na. Pa. Ah, sa gitna ba? May mas komportable na kaming higaan ngayon ni Budang mga kapanalig. Pero magpapaalam muna ako ha. Bye-bye! I got my head in the clouds so high, feet on the ground, but I still get by. Rules were made for someone else to try, but not me, not me. Ganda! Ang ganda! They say